Ito talaga madalas natin pinapaalala sa mga kababayan natin na wag kayo basta magtitiwala kahit pa sa makapwa nating kababayan sa airport, mapa-Pilipinas man or ibang bansa. Dahil minsan or madalas sila ang mang-i-scam or mangloloko sa inyo. Kagaya sa naranasan ng isang kababayan nating OFW na kakauwi lang sa Pilipinas ngayong buwan ng March galing dito sa Dubai. Ang kwento sa post ng kapatid ng kababayan nating OFW na paglapag daw niya sa NAIA ay sa sobrang pagod nga niya ay nagpahinga muna siya dahil meron siya domestic flight sa NAIA Terminal 2. At bigla raw meron sa kanya lumapit na isang lalaki na medyo baklain at nakipagkaibigan sa kanya. Niyaya pa nga siyang kumain na doon lang din sa airport at pumayag naman siya. After daw nila kumain ay nag-CR muna sila at nauna ang lalaki at pinabantay sa kanya ang mga gamit ng nasabing lalaki na baklain. At after mag-CR ng lalaki ay siya naman daw nag-CR. At dahil nga medyo nagtiwala na siya ay iniwan niya lahat ng maleta niya, including daw pati ang handbag niya or personal handbag niya kung nasaan nandoon ang ginto niya, passport at iba pang mga dokumento. Ngunit pagkatapos niya mag-CR, paglabas niya ay wala na ang nasabing lalaki, tangay-tangay ang kanyang maleta at ang kanyang shoulder bag pati ang kanyang mga ginto. Sinumbong naman niya ito sa mga taga-NAIA pero hindi daw agad tiningnan sa CCTV. At ayon sa kapatid ng kababayan natin OFW na kung agad-agad daw yung tiningnan sa CCTV ng taga-NAIA ay pwede pa yun maharang sa entrance. Pero hindi daw nila ito agad tiningnan sa CCTV. At nung chinek na nila sa CCTV, nakita nga nila ang lalaki at gusto sana picturean ni kabayan. Pero hindi pumayag ang mga taga-NAIA. Kaya eto daw ayon sa kapatid, nakauwi daw ang kapatid niya OFW na walang dalang kahit na ano. Kaya guys, maging paalala ito sa lahat ng mga kababayan natin na wag kayo basta magtitiwala kahit kanino sa airport man sa Pilipinas or sa ibang bansa. Dahil nga kadalasan ganito ang madalas na senaryo or ang ending. Gaya rin niya sa naging karanasan ng isang kababayan natin Pilipinas sa airport na may gusto rin makipagkaibigan sa kanya. Pero eto ang ginawa niya. Eto guys, may nakakatawang biro sa sitwasyong ito. Na kapag pangit ka at wala kang itsura, ay irereklamo ka or iko-content ka. Siguro ay pangit dito si kabayan kaya eki siya kay madam. Pero sa seryosong usapan guys, ay wag dapat talaga magtitiwala kahit pa sa kapwa natin kababayan sa ibang bansa. Dahil hindi lahat ng mga lumalapit sa iyo ay gusto talaga makipagkaibigan. Dahil in reality, kapwa mo pa Pilipino sa ibang bansa ang mang-i-scam, mangloloko at maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Kaya tama ang ginawa dito ni kababayan nating Pinay. Nasubukan nyo na bang masundan ng stranger from Philippines to another country? So story time, meron akong flight from Manila to California sa Los Angeles. So that time, syempre mahaba yung flight. Meron kaming layover sa San Diego. Pagdating ng San Diego Airport, merong nag-approach sa akin. So sabi niya, magkasabay daw kami ng flight from Manila. So tinanong niya kung Pinay ako. And sabi din niya, taga San Diego lang din siya. And then syempre, dahil ang layover ko is about 3 hours, medyo matagal-tagal pa and gutom ako, lumabas muna ako para maghanap ng kainan or restaurant. Tapos nagulat ako na sinusundan niya ako until nung dumating ako dun sa may bar and restaurant dun sa loob ng airport. Pag upo ko dun, in-approach niya ako ulit. Sabi niya kung pwedeng makishare kasi wala na daw ibang table. So I said yes, syempre 'di ba? Alang naman sabihin kong no. And by the way, Pilipino din to ha. And if you know, yung mga American, mahilig sila sa mga small talk. So I thought it's just normal yung ginagawa niya. Until yung mga questions niya sa akin, medyo nagiging personal na siya. Tapos nagsabi siya sa akin na pupunta lang siya ng bathroom. So okay, and then I continue eating. Nung tapos na ako, tapos pagbalik niya, syempre late na dumating yung order niya. Nag-bill out na ako noon. Pagka-bill out ko, ang sabi sa akin ng server, bayad na daw nung kasama ko, yung nakiupo dun sa table ko. Syempre, nakakahiya naman 'di ba? Kasi binayaran niya na yung bill ko. So parang I stayed a little longer pa. So sabay na kaming lumabas ng restaurant. Paglabas ko, nagpaalam na ako sa kanya. Syempre nag-thank you muna ako. Trinay kong bayaran pero ayaw niyang i-accept. So sabi ko, punta na ako dun sa gate ko para dun ako mag-aantay. Tapos sabi niya, sasamahan niya daw ako. As in, hinawakan niya ako dito. Tapos sabi niya, samahan na kita kasi hindi ka naman taga dito. Syempre nagulat ako dun nung hinawakan niya ako. And then sinundan niya pa rin ako hanggang umupo na ako dun sa gate ko. Tapos pagka upo ko dun sa gate ko, may kinukuha siya sa bag niya. Binigyan niya ako ng mga stuff like yung mga keychain, tsaka mga iba-ibang mga random na mga gamit.
Tapos nun, kumuha ulit siya, sabi niya, baka kasi kailanganin mo ng cash dito in case of emergency. Binibigyan niya ako ng $100, so hindi ko inaccept. So fast forward, nung tapos na yung pag-aantay, bago siya umalis, kumuha siya ng paper sa bag niya, sinulat niya yung number niya, pagkaabot niya sa akin, sabi niya, kung gagala ka sa San Diego, let me know ha, ito yung number ko. Or kung kailangan mo ng titirahan dito sa US, welcome ka sa bahay ko. Baka mamaya napapanood niya tong video ko ngayon. Hello from the other side. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino nasang bansa man sa buong mundo, ay ingat-ingat palagi dahil marami nang napahamak sa sobrang pagtitiwala kahit pa sa kapwa natin Pilipino.